Kung sinabi ko sa iyo na may mga taong yumayaman, kahit hindi kalakihan ang sweldo nila, maniniwala ka ba? Maraming Pilipino ang pagod sa trabaho araw-araw, pero bakit parang walang nangyayari sa kanilang ipon? Habang ang iba ay unti-unting umaangat, ang iba naman ay paulit-ulit na nagsisimula sa wala. Ang katotohanan, hindi lang sa laki ng kita na susukat ang pag-asenso, kundi sa paraan kung paano mo pinapalago ang perang meron ka. May mga taong marunong gumamit ng pera, kaya maliit man ang kita, nagagawa nilang paramihin ito sa paglipas ng panahon. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang basta may trabaho ka para maging panatag ang buhay. Habang tumatagal, mas mabilis tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sa pagtaas ng sahod. Maraming Pilipino ang nagsusumikap, pero pakiramdam nila parang kulang pa rin ang kinikita nila. Ang iba ay nag-iipon, pero hindi nila napapansin na hindi naman talaga lumalaki ang kanilang pera. Kung walang tamang paraan, ang ipon ay mananatiling ipon lang at hindi magiging susi sa pag-angat ng buhay. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Maraming tao ang naniniwala na kailangan malaki agad ang puhunan bago umasenso. Pero ang totoo, karamihan sa mga naging matagumpay sa pera ay nagsimula sa maliit at simpleng hakbang. Ang pinagkaiba nila sa karamihan ay marunong silang magpalago ng ipon kahit paunti-unti lang. Hindi sila umaasa sa swerte lang, kundi gumagamit sila ng diskarte, tiyaga at tamang kaalaman sa pera. Kapag natutunan mo ang tamang galaw ng pera, mapapansin mo na posible palang magbago ang takbo ng iyong buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 paraan para palaguin ang iyong ipon na kayang gawin ng karaniwang Pilipino. Ang mga paraang ito ay pwedeng gawin ng empleyado ng may maliit na negosyo. At kahit nang nagsisimula pa lang sa pag-iipon, hindi ito komplikadong sistema, kundi mga praktikal na hakbang na kayang simulan kahit maliit pa lang ang pera mo. Kung gusto mong matutunan kung paano gawing mas matalino ang paghawak sa pera, mahalagang maintindihan mo ang bawat paraang ibabahagi. Simulan na natin ang 10 paraan para palaguin ang iyong ipon at unti-unting makalapit sa buhay na mas maayos at mas panatag. Unang paraan, magkaroon ng malinaw na layunin sa pag-iipon. Ang unang hakbang para mapalago ang iyong ipon ay ang pagkakaroon ng malinaw na dahilan kung bakit ka nag-iipon. Kapag wala kang malinaw na layunin, madali kang matutuksong gastusin ang perang dapat sana ay naiipon. Maraming Pilipino ang nagsisimula mag-ipon, pero tumitigil din agad dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan nito. Mas nagiging matatag ang disiplina sa pag-iipon kapag alam mo kung para saan ang bawat perang itinatabi mo. Ang malinaw na layunin ang nagsisilbing direksyon para hindi ka mawala sa tamang landas. Mahalagang tanungin mo ang sarili mo kung ano ba talaga ang gusto mong maabot sa pag-iipon. Maaring gusto mong magkaroon ng sariling bahay, sariling negosyo, o sapat na pera para sa pamilya. Ang iba naman ay nag-iipon para sa emergency, para sa pag-aaral ng anak, o para sa maayos na retirement. Ano man ang dahilan mo, mas nagiging seryoso ka sa paghawak ng pera kapag may malinaw kang target. Ang taong may direksyon sa pera ay mas madalas na nagtatagumpay kaysa sa taong basta lang nag-iipon. Kapag may layunin ka, mas madali kang gumawa ng plano kung paano palalakihin ang iyong ipon. Hindi ka basta-basta gagastos dahil alam mong may mas mahalagang bagay kang pinaglalaanan. Unti-unti mong matutunang kontrolin ang sarili mo sa mga hindi kinakailangang gastos. Dito nagsisimula ang pagbabago ng ugali pagdating sa pera. Ang simpleng disiplina araw-araw ay nagiging malaking resulta pagdating ng panahon. Isa sa mga karaniwang problema ng maraming tao ay ang pag-iipon ng walang malinaw na direksyon. Naglalagay sila ng pera sa alkansya, pero kapag may gustong bilhin ay kinukuha din agad. Nangyayari ito dahil walang matibay na dahilan kung bakit kailangan manatili ang ipon. Kapag may malinaw kang pangarap, mas mahirap sirain ang ipon dahil alam mong may mas mahalaga kang hinahabol. Ang layunin ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy kahit mahirap magtipid. Kung gusto mong magsimulang palaguin ang iyong ipon, magsimula ka sa pagbuo ng malinaw na plano sa buhay. Isulat mo kung ano ang gusto mong maabot sa loob ng 1, 5 o 10 taon. Gawing totoo sa isip mo ang resulta para mas lalo kang ma-motivate.
Kapag nakikita mo ang direksyon ng iyong pera, mas nagiging maingat ka sa bawat desisyon. Sa ganitong paraan ng pag-iipon, ay hindi na magiging mahirap kundi magiging bahagi na ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ikalawang paraan, unahin ang pag-iipon bago gumastos. Isa sa pinakamabisang paraan para mapalago ang ipon ay ang pag-uunahin mo muna ang pagtatabi ng pera bago ang lahat ng gastusin. Karaniwan sa maraming Pilipino ang inuuna ang bayarin, luho at kung ano-ano pang gastos bago mag-isip kung may matitira pa para sa ipon. Ang problema sa ganitong ugali ay kadalasan wala nang natitira sa dulo ng buwan. Kapag walang natira, wala ring nadadagdag sa ipon kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho. Kaya mahalagang baligtarin ng nakasanayan at gawing prioridad ang pag-iipon. Ang simpleng pagbabago ng order sa paghawak ng pera ay may malaking epekto sa magiging kinabukasan mo. Kapag sumahod ka o kumita sa negosyo, agad kang magtabi ng porsyento para sa ipon. Hindi kailangang malaki agad ang itabi. Ang mahalaga ay may nakalaan bago mo galawin ang pera. Maraming financial na eksperto ang nagsasabi na magandang simula ang 10% ng kita. Kung hindi kaya ang 10%, magsimula sa maliit basta tuloy-tuloy. Ang mahalaga ay nasasanay ang isip mo na hindi lahat ng pera ay para gastusin. Sa ganitong paraan, nagiging automatic na bahagi ng buhay mo ang pag-iipon. Ang paguna sa ipon ay nagtuturo ng disiplina sa paghawak ng pera. Kapag alam mong may tinabi ka na, mas nagiging maingat ka sa natitirang pera. Mas natututo kang mag-budget at umiwas sa hindi kinakailangang gastos. Unti-unti mong makokontrol ang impulsive na pagpili na madalas sumisira sa ipon. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na mas mabilis lumalaki ang pera mo. Ang maliit na halagang tinatabi mo ngayon ay magiging malaking halaga kapag tumagal. Maraming tao ang nagsasabing mag-iipon sila kapag may sobra na. Ang totoo, bihirang mangyari na may sobra kung hindi mo talaga uunahin ang ipon. Habang tumataas ang kita, kadalasan tumataas din ang gastos kung walang disiplina. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong malaki ang sweldo pero wala pa ring ipon. Hindi sa laki ng kita nakasalalay ang pagyaman, kundi sa tamang ugali sa pera. Ang taong marunong magtabi kahit maliit lang ang kita ay mas may nararating kaysa sa malaki ang kita pero walang ipon. Kung gusto mong lumago ang iyong ipon, sanayin mo ang sarili na magtabi agad sa tuwing may papasok na pera. Gawin mo itong parang obligasyon na hindi pwedeng kalimutan. Isipin mo na ang ipon ay bayad mo sa sarili mo para sa kinabukasan. Kapag naging ugali mo ito, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo sa pag-iipon. Unti-unti mong mararamdaman ang gaan ng loob kapag alam mong may nadadagdag sa iyong pera. Dito nagsisimulang mabuo ang matibay na pundasyon ng pag-asenso sa pera. Ikatlong paraan, gumawa ng malinaw na budget bawat buwan. Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, kailangan mong malaman kung saan napupunta ang bawat perang pumapasok sa iyo. Maraming Pilipino ang nagsusumikap kumita, pero hindi nila alam kung bakit laging kulang ang pera. Ang kadalasang dahilan nito ay walang malinaw na budget na sinusunod buwan-buwan. Kapag walang plano ang pera, kusa itong nawawala sa maliliit na gastos na hindi mo napapansin. Ang paggawa ng budget ay parang paglalagay ng direksyon sa bawat piso na hawak mo. Kapag may direksyon ng pera, mas madali mo itong mapapalago. Ang budget ay simpleng listahan ng iyong kita at lahat ng gastusin sa loob ng isang buwan. Isulat mo kung magkano ang pumapasok na pera at kung magkano ang kailangan mong ilabas. Isama mo ang pagkain, kuryente, tubig, pamasahe, utang at iba pang regular na bayarin. Kapag nakikita mo sa papel ang lahat ng gastos, mas nagiging malinaw kung saan ka pwedeng magtipid. Dito mo rin makikita kung magkano ang kaya mong ilaan para sa ipon. Ang taong may budget ay mas kontrolado ang pera kaysa sa taong umaasa lang sa pakiramdam. Mahalaga rin na maglaan ka ng hiwalay na bahagi para sa ipon sa loob ng iyong budget. Huwag mong hintayin na may matira bago ka magtabi. Isama mo agad ang ipon bilang bahagi ng iyong buwanang gastusin. Kapag ginawa mo ito, mas nagiging seryoso ka sa pag-iipon dahil kasama na ito sa plano mo. Unti-unti mong makikita na may nadadagdag sa iyong pera kahit hindi kalakihan ang kita. Ang consistency sa budget ang isa sa sikreto ng mga taong marunong humawak ng pera. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakaipon ay dahil sa impulsive na paggastos,
Ito yung pagbili ng bagay na hindi naman talaga kailangan. Kapag may budget ka, mas nagiging madali ang magdesisyon kung dapat ka bang gumastos o hindi. Makikita mo agad kung lalampas ka na sa limitasyon mo. Sa ganitong paraan, napipigilan mo ang sarili mo sa mga gastusing sumisira sa ipon. Ang simpleng pag-iingat sa maliliit na gastos ay nagiging malaking ipon sa paglipas ng panahon. Kung gusto mong umangat sa buhay, sanayin mong gumawa ng budget at sundin ito buwan-buwan. Hindi kailangang perpekto agad ang plano mo sa simula. Ang mahalaga ay natututo kang kontrolin ang pera mo kaysa ang pera ang kumokontrol sa iyo. Habang tumatagal, mas nagiging maayos ang paghawak mo sa iyong kita. Mas nagiging kampante ka dahil alam mong may natitira at may nadadagdag sa iyong ipon. Sa pamamagitan ng tamang pagbabudget, nagkakaroon ka ng mas matibay na pundasyon para sa paglago ng iyong pera. Ika-4 na paraan, iwasan ang utang na hindi kailangan. Isa sa pinakamalaking hadlang sa paglago ng ipon ay ang pagkakaroon ng utang na hindi naman talaga kailangan. Maraming Pilipino ang nasasanay sa pag-utang para mabili ang mga bagay na kaya namang pag-ipunan. Sa simula parang madali dahil nakukuha mo agad ang gusto mo kahit wala ka pang sapat na pera. Pero habang tumatagal, ang utang ang kumakain sa perang dapat sana ay naiipon mo. Sa halip na lumaki ang ipon, napupunta lang sa bayarin at interes ang kinikita mo. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema, mahihirapan kang makaahon sa problema sa pera. Hindi lahat ng utang ay masama, pero kailangan mong matutong pumili kung alin ang makakatulong at alin ang makakasira. May mga utang na ginagamit para sa negosyo, edukasyon o bagay na pwedeng magbigay ng dagdag kita sa hinaharap. Pero ang utang para sa luho, gadgets o bagay na hindi naman kailangan ay kadalasang nagiging pabigat. Bago ka umutang, tanungin mo muna ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga ito. Kung kaya namang ipunin, mas mabuting maghintay kaysa mabaon sa bayarin. Ang taong marunong magtiis ngayon ay mas giginhawa ang buhay sa hinaharap. Kapag may utang ka, nababawasan ang kakayahan mong mag-ipon. Bawat buwan may bahagi ng kita mo ang napupunta sa pagbabayad. Imbis na lumalaki ang pera mo, paulit-ulit ka lang na nagbabayad sa nakaraan mong desisyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang matagal nang nagtatrabaho pero walang ipon. Hindi dahil maliit ang kita, kundi dahil may obligasyon na patuloy na kumakain sa sahod. Kapag nabawasan ang utang, mas mabilis mong makikita ang paglago ng iyong pera. Mahalaga ring iwasan ang paggamit ng utang para lang makasabay sa iba. Maraming tao ang napipilitang gumastos dahil ayaw nilang mapag-iwanan. Bumibili ng mamahaling gamit kahit hindi naman kaya ng budget. Sa huli, sila rin ang nahihirapan sa pagbabayad at nawawalan ng pagkakataong mag-ipon. Ang tunay na pag-asenso ay hindi nakikita sa mamahaling gamit, kundi sa perang na itatabi mo. Mas mabuting simple ang buhay, pero may ipon kaysa marangya pero lubog sa utang. Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, ugaliing kontrolin ang sarili sa pag-uutang. Matutong maghintay at mag-ipon bago bumili ng gusto mo. Sanahin ang sarili na unahin ang pangangailangan kaysa sa pansamantalang saya. Sa ganitong paraan, ang perang pinaghirapan mo ay mapupunta sa kinabukasan at hindi sa pagbabayad ng interes. Kapag wala kang mabigat na utang, mas malaya kang mag-ipon at magpalago ng pera. Dito nagsisimulang gumaan ang buhay at mas nagiging posible ang pag-asenso. Ika-5 paraan, humanap ng dagdag na pagkakakitaan. Kung gusto mong mas mapabilis ang paglago ng iyong ipon, hindi sapat na umasa ka lang sa iisang pinagkukunan ng kita. Maraming Pilipino ang masipag magtrabaho pero kulang pa rin ang sahod para makapag-ipon ng malaki. Hindi ito dahil tamad sila, kundi dahil limitado ang pumapasok na pera bawat buwan. Kahit gaano ka kagaling magtipid, kung maliit lang ang kita, mabagal din ang paglaki ng ipon. Kaya mahalagang matutong maghanap ng paraan para madagdagan ang pumapasok na pera. Mas maraming kita, mas maraming pagkakataon na makapagtabi para sa kinabukasan. Ang dagdag na pagkakakitaan ay hindi kailangang malaking negosyo agad. Pwede kang magsimula sa maliit na sideline na kaya mong gawin sa bakanteng oras. Maraming Pilipino ang kumikita sa online selling, paggawa ng pagkain, pagre-repair o pag-aalok ng serbisyo. Ang iba naman ay kumikita sa freelancing, paggawa ng content o pag-tutor sa ibang tao. Ang mahalaga ay may extra na pumapasok na pera bukod sa regular mong kinikita. Kahit maliit lang sa simula,
malaki ang maitutulong nito sa pag-ipon. Kapag may dagdag na kita ka, mas madali mong maabot ang goals mo sa pera. Pwede mong ilaan ng extra income para sa ipon, investment o pambayad ng utang. Sa ganitong paraan, hindi masyadong nabibigatan ang pangunahing sahod mo. Unti-unti mong makikita na mas mabilis lumalaki ang pera mo kaysa dati. Ang taong may higit sa isang pinagkukunan ng kita ay mas handa sa anumang problema sa buhay. Ito rin ang ginagawa ng maraming taong nagiging matagumpay sa pera. Marami ang natatakot magsimula dahil iniisip nila na mahirap o matagal bago kumita. Pero ang totoo, mas mahirap ang walang ginagawa habang umaasa na lalaki ang ipon. Ang bawat maliit na sideline na sinisimulan mo ngayon ay pwedeng maging malaking tulong sa hinaharap. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang mahalaga ay nagsisimula ka. Habang tumatagal, natututo ka at gumagaling sa paghawak ng extra na pagkakakitaan. Ang sipag at tiyaga ay madalas mas mahalaga kaysa sa laki ng puhunan. Kung seryoso kang palaguin ang iyong ipon, sanayin mong maghanap ng paraan para madagdagan ang kita mo. Gamitin mo ang oras, talento, at kaalaman na meron ka para kumita kahit paunti-unti. Huwag sayangin ang pagkakataon na pwedeng magbigay ng dagdag sa iyong pera. Ang bawat dagdag na kita ay isang hakbang palapit sa mas maayos na kinabukasan. Kapag mas marami kang pinagkukunan ng pera, mas nagiging matatag ang iyong buhay. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong mapapalago ang ipon at mas lalong nagiging posible ang pag-asenso. Ika-6 na paraan, ilagay ang ipon sa tamang lalagyan. Maraming Pilipino ang marunong mag-ipon pero hindi alam kung saan dapat ilagay ang kanilang pera. Kadalasan ang ipon ay nasa bahay lang o nasa ordinaryong lagayan na walang tubo. Kapag ganito ang ginagawa, hindi talaga lalaki ang pera kahit gaano kakatagal mag-ipon. Ang perang hindi gumagalaw ay nananatiling pareho ang halaga habang tumataas ang presyo ng bilihin. Sa paglipas ng panahon, nababawasan pa ang tunay na halaga ng pera dahil sa pagtaas ng gastusin. Kaya mahalagang matutong pumili ng tamang lalagyan ng ipon. Ang tamang desisyon kung saan mo ilalagay ang pera ay may malaking epekto sa magiging kinabukasan mo. Ang tamang lalagyan ng pera ay yung lugar kung saan ligtas na nakatago at may posibilidad pang lumago. Maaring ito ay bangko, digital savings cooperative o iba pang legal na paraan ng pag-iipon. Kapag nasa maayos na lalagyan ng pera, mas mahirap din itong galawin para sa hindi importanteng gastos. Nagiging mas disiplinado ka dahil hindi mo basta nakikita ang pera araw-araw. Bukod sa seguridad, may pagkakataon pa na kumita ng maliit na tubo ang iyong ipon. Ito ang isa sa mga simpleng paraan para dahan-dahang madagdagan ang pera. Ang maliit na tubo na naiipon sa mahabang panahon ay nagiging malaking dagdag sa iyong ipon. May mga tao na natatakot maglagay ng pera sa bangko o ibang lalagyan dahil iniisip nilang komplikado. Pero sa totoo lang, mas delikado kung nasa bahay lang ang lahat ng ipon. Pwedeng mawala, manakaw o magastos nang hindi mo namamalayan. Kapag nasa tamang lalagyan ng pera, mas panatag ang isip mo dahil alam mong ligtas ito. Mas nagiging malinaw din kung magkano na ang naipon mo sa paglipas ng panahon. Ang kaayusan sa pag-iipon ay malaking tulong para mas lalo kang ma-motivate. Kapag nakikita mong nadadagdagan ang pera mo, mas ginaganahan kang magpatuloy. Mahalaga rin na paghiwalayin ang pera ayon sa purpose nito. Magkaroon ng hiwalay para sa emergency, hiwalay para sa ipon at hiwalay para sa gastusin. Sa ganitong paraan, hindi mo nagagalaw ang pera na hindi dapat galawin. Mas nagiging maayos ang paghawak mo sa pera. Kapag may sistema kang sinusunod, ito ang ginagawa ng maraming taong marunong sa pera, kaya mas mabilis silang nakakaipon. Ang simpleng paghihiwalay ng pera ay malaking tulong sa paglago ng ipon. Kapag may malinaw na sistema, mas nagiging kontrolado mo ang bawat galaw ng pera. Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, huwag mong hayaang nakatago lang ito ng walang galaw. Humanap ng ligtas at maayos na lalagyan kung saan pwede itong manatili at dahan-dahang lumaki. Sanakin ang sarili na hindi basta kinukuha ang ipon kung hindi naman kailangan. Kapag maayos ang lalagyan ng pera, mas nagiging maayos din ang paghawak mo dito. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na mas mabilis na dadagdagan ang iyong ipon. Ang tamang paglalagay ng pera ay isa sa sikreto kung bakit ang iba ay patuloy na umaasenso. Ika-7 paraan, matutong mag-invest kahit maliit ang pera.
Kung gusto mong mas mabilis lumago ang iyong ipon, kailangan mong matutong magpalago ng pera sa pamamagitan ng investment. Ang simpleng pag-iipon ay mahalaga, pero may limitasyon kung gaano ito kabilis lalaki. Kapag ang pera ay marunong kang palaguin, may pagkakataon itong dumami kahit hindi mo pinaghihirapan araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong yumayaman ay hindi lang nag-iipon, kundi nag-i-invest din. Yung investment ay paraan para ang pera mo ang magtrabaho para sa iyo. Kapag natutunan mo ito, mas nagiging mabilis ang paglapit mo sa financial na pag-angat. Maraming Pilipino ang natatakot sa investment dahil iniisip nilang para lang ito sa mayayaman. Ang totoo, kahit maliit na halaga ay pwedeng simulan kung may tamang kaalaman. Hindi kailangan na malaki agad ang ilalagay na pera. Mas mahalaga na naiintindihan mo kung saan napupunta ang pera mo. Maraming paraan ng pag-invest na pwedeng aralin ng paunti-unti. Kapag nagsimula ka ng maaga, mas mahaba ang panahon para lumago ang iyong pera. Mahalagang tandaan na ang investment ay hindi sugal kung ginagawa ito ng may kaalaman. Ang sugal ay umaasa sa swerte, pero ang investment ay nakabase sa pag-aaral at tamang desisyon. Kaya bago ka maglagay ng pera, maglaan ng oras para matuto. Basahin, makinig at unawain kung paano gumagana ang paglalagyan mo ng pera. Ang taong marunong mag-aral bago kumilos ay mas madalas magtagumpay. Ang kaalaman ng pinakamahalagang puhunan sa pag-i-invest. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang ipon ng iba ay dahil takot silang subukan ang bagong paraan. Mas pinipili nilang manatili sa nakasanayan kahit mabagal ang resulta. Pero ang mga taong umaangat sa buhay ay handang matuto at sumubok ng mas maayos na paraan. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-risk ng walang isip. Ang ibig sabihin ay maging bukas sa oportunidad na pwedeng magpalago ng pera. Kapag marunong kang mag-invest, mas maraming pwedeng mangyari sa kinabukasan mo. Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, simulan mong pag-aralan ang tamang pag-i-invest kahit maliit pa lang ang pera mo. Huwag mong hintayin na malaki ang ipon bago ka matuto. Habang maaga, sanayin mo na ang sarili sa tamang pagdedesisyon sa pera. Unti-unti mong makikita na ang dating maliit na halaga ay nagsisimulang dumami. Sa paglipas ng panahon, ang disiplina at kaalaman mo ang magiging dahilan ng pag-asenso. Ang taong marunong mag-invest ay may mas malaking pagkakataon na magkaroon ng matatag na kinabukasan. Ikawalong paraan, kontrolin ang luho at impulsive na paggastos. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi lumalaki ang ipon ay ang hindi makontrol na paggastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Maraming Pilipino ang masipag kumita, pero mabilis din gumastos lalo na kapag may gustong bilhin. Minsan ang pagbili ay hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto lang sumabay sa uso o makaramdam ng saya. Ang problema, ang mga maliliit na gastos na paulit-ulit ay unti-unting sumisira sa ipon. Kapag hindi mo namalayan, mas marami pa ang lumabas na pera kaysa sa naitabi mo. Ang disiplina sa paggastos ay kasing halaga ng sipag sa paghahanap ng kita. Ang impulsive na paggastos ay yung pagbili ng hindi pinag-iisipan kung kailangan ba talaga. Halimbawa ay biglang pagbili ng mamahaling gamit, pagkain sa labas palagi, o pag-order ng kung ano-ano kahit hindi planado. Sa sandaling masanay ka sa ganitong ugali, mahihirapan kang mag-ipon kahit malaki pa ang kinikita mo. Hindi mo napapansin na ang maliliit na halaga ay nagiging malaking total kapag pinagsama-sama. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang matutong magpigil sa sarili. Ang taong marunong magkontrol ng gastos ay mas mabilis nakakaipon. Hindi ibig sabihin na bawal mo nang pasayahin ang sarili mo. Mahalaga pa rin na marunong kang mag-enjoy sa pinaghirapan mo. Pero kailangan may limitasyon at may tamang oras. Mas mabuting planado ang paggastos kaysa sa padalos-dalos. Kapag may budget ka para sa luho, hindi nasisira ang ipon mo. Ang sikreto ay balanse sa pagitan ng pag-e-enjoy at pagiging responsable sa pera. Malaking tulong kung sanayin mo ang sarili na maghintay bago bumili. Bigyan mo ang sarili mo ng ilang araw para pag-isipang mabuti kung kailangan mo ba talaga ang isang bagay. Kadalasan, kapag lumipas ang ilang araw, nawawala na rin ang gana mong bilhin ito. Sa ganitong paraan, naiiwasan mo ang gastos na pagsisisihan mo rin. Ang simpleng pag-aantay ay nakakatulong para mas maging matalino ang desisyon mo sa pera. Ang taong hindi padalos-dalos gumastos ay mas nakakapag-ipon ng mas mabilis.
Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, kailangan mong matutong kontrolin ang sarili sa paggastos. Hindi lahat ng gusto ay kailangang bilhin agad. Unahin ang pangangailangan bago ang luho. Kapag nasanay ka sa ganitong ugali, mapapansin mong mas marami kang natitira sa bawat sweldo o kita. Unti-unti mong makikita na ang perang dati ay nawawala lang ay ngayon ay nadadagdag na sa ipon. Sa pamamagitan ng pagpipigil sa impulsive na paggastos, mas nagiging posible ang pag-angat sa buhay. Ikasiyam na paraan, maglaan para sa emergency fund. Isa sa pinakamahalagang hakbang para mapalago ang ipon ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Maraming Pilipino ang nag-iipon, pero kapag may biglaang pangyayari agad nauubos ang pera. Ang emergency fund ay pera na nakalaan para sa hindi inaasahang gastusin tulad ng aksidente, pagkakasakit o biglaang pagkakaayos ng bahay. Kapag may ganitong pondo, hindi mo na kailangang galawin ang regular na ipon mo. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay nagbibigay ng seguridad at kapanatagan sa isip at sa pera mo. Ito rin ay pundasyon para sa mas maayos na pamamahala ng pera sa hinaharap. Mahalagang itakda ang halaga ng emergency fund base sa iyong pangangailangan at kita. Maraming eksperto ang nagre-rekomenda ng 3 hanggang 6 na buwang gastos bilang tamang halaga. Hindi kailangang sabay-sabay. Pwede mong simulan sa maliit at unti-unti itong dagdagan bawat buwan. Kapag may consistency, makakabuo ka ng sapat na pondo sa loob ng ilang taon. Ang bawat maliit na halagang naiipon para sa emergency ay malaking tulong kapag dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Ang disiplina sa pagtatabi para sa emergency ay nagiging malaking kalasag laban sa stress sa pera. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay nagbabawas ng panganib na maipit sa utang. Kapag walang nakalaang pondo, karamihan sa mga tao ay napipilitang umutang kapag may sakuna. Ang utang ay nagdudulot ng dagdag na stress at nagpapabagal sa paglago ng ipon. Kapag handa ka sa emergency, mas kontrolado mo ang sitwasyon at hindi ka nag-iipit sa huli. Mas nagiging maayos ang daloy ng pera mo kapag may nakalaan para sa hindi inaasahan. Ang seguridad sa pera ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang luho. Bukod sa emergency fund, makakatulong rin ang magkaroon ng mental na plano para sa pera. Alamin kung anong uri ng gastusin ang pwedeng mapaghandaan at anong gastusin ang dapat iwasan. Kapag malinaw sa isip mo ang prioridad ng pera, mas mabilis kang makakagawa ng matalinong desisyon. Ang emergency fund ay hindi lang pera sa bangko, kundi kalasag laban sa anumang problema sa buhay. Kapag nasanay kang maglaan para dito, mas magiging disiplinado ka rin sa ibang aspeto ng paghawak ng pera. Ito ay hakbang na hindi lang nakakatulong ngayon, kundi sa mas maayos na hinaharap. Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, simulan mo ng ilaan ang bahagi ng kita mo para sa emergency fund. Gawin mo itong prioridad bago ang ibang gastusin. Kapag naging habit na ito, mas mapapanatili mo ang ibang ipon mo at hindi ito magagamit sa hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat buwan na may nakalaang pondo ay hakbang patungo sa mas matatag na kinabukasan. Sa ganitong paraan, ang ipon mo ay lumalaki nang hindi naapektuhan ng biglaang problema sa pera. Ang seguridad sa emergency fund ay isa sa pinakamabisang paraan para maging panatag ang isip at pera mo. Ika-10 paraan. Patuloy na pag-aralan at pagbutihin ang kaalaman sa pera. Ang huling paraan para palaguin ang iyong ipon ay ang pagiging bukas sa kaalaman tungkol sa pera at financial literacy. Maraming Pilipino ang nag-iipon, pero hindi lumalaki ang pera dahil hindi nila alam kung paano ito palaguin ng maayos. Kapag may alam ka sa tamang paraan ng pag-iipon, pagbabudget at investment, mas nagiging epektibo ang bawat hakbang mo. Ang kaalaman sa pera ay parang mapa na naggagabay sa iyo sa tamang landas para umangat. Kapag patuloy kang natututo, mas malaki ang pagkakataon na ang ipon mo ay lalaki at hindi masayang. Mahalaga ring malaman kung paano umiwas sa karaniwang pagkakamali sa pera. Maraming tao ang nagkakaproblema dahil hindi nila alam kung saan nagmumula ang kanilang pagkalugi o hindi paglago ng pera. Ang simpleng kaalaman sa budget, utang at investment ay malaking tulong para hindi masayang ang ipon. Kapag natutunan mo ang tamang diskarte, mas nagiging kontrolado ang bawat piso na hawak mo. Ang taong may alam sa pera ay mas may kapangyarihan sa kanilang kinabukasan. Hindi rin dapat matakot subukan ang mga bagong paraan para palaguin ang ipon. Maaring may risk ang ibang investment, pero ang kaalaman ang magbibigay daan
upang maging matalino ang desisyon. Maraming Pilipino ang nawawala sa oportunidad dahil takot silang kumilos. Ang pag-aaral at pagiging maingat ay mas ligtas kaysa sa padalos-dalos na hakbang. Kapag natutunan mong mag-analisa bago kumilos, mas napapalaki mo ang iyong ipon nang hindi nasasayang ang pera. Ang kaalaman sa pera ay hindi natatapos sa isang libro o video lang. Dapat ito ay tuloy-tuloy na proseso ng pagkatuto at pagsasanay. Mas maraming alam ka, mas malinaw ang mga hakbang na pwede mong gawin para sa ipon. Kapag nasanay kang magtanong, magbasa at mag-aral tungkol sa pera, hindi ka na basta-basta maapektuhan ng financial stress. Ang patuloy na pag-aaral ay nagbibigay ng kumpiyansa at kasanayan para palaguin ang pera mo ng mas mabilis. Kung gusto mong palaguin ang iyong ipon, gawing habit ang patuloy na pag-aral tungkol sa pera at tamang galaw nito. Sanayin ang sarili na matutong magbasa, makinig, at magtanong tungkol sa pera. Ang kaalaman ay puhunan na hindi mawawala at palaging magbabalik sa iyo. Kapag naging bukas ka sa pagkatuto, mas maraming oportunidad ang darating para lumaki ang ipon mo. Ang taong marunong sa pera ay hindi lang nakakaipon, kundi marunong ding gawing mas malaki ang bawat piso na hawak niya. Sa ganitong paraan, mas nagiging posible ang pangarap mong pinansyal na kalayaan at mas matatag na kinabukasan. Huwag kang maniwala sa sinasabing imposible ang pagyaman sa simpleng paraan. Maraming Pilipino ang naiipit sa buhay at iniisip na kailangan ng malaking pera para umasenso. Ang totoo, ang pag-asenso ay nagsisimula sa tamang disiplina, kaalaman at tamang galaw sa pera. Ang bawat hakbang na tinalakay natin mula sa pagkakaroon ng malinaw na layunin hanggang sa patuloy na pag-aaral tungkol sa pera ay pwedeng simulan kahit ngayon din. Kapag isinama mo ang lahat ng paraang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, makikita mo na unti-unti lumalaki ang ipon mo at nagiging matatag ang iyong kinabukasan. Mahalagang tandaan na hindi agad-agad nakikita ang resulta ng mga hakbang na ito. Kailangan ng tiyaga, consistency at determinasyon para masiguro na ang bawat piso na iyong itinatabi ay may malinaw na silbi. Ang taong nagtitiyaga at may malinaw na diskarte sa pera ay palaging nauuna sa pag-abot ng pangarap kumpara sa taong basta lang umaasa sa swerte. Ang sikreto ng mga taong umasenso sa buhay ay ang pagsasanay sa sarili na maging responsable sa pera at hindi basta ginagastos ang kinikita. Kapag natutunan mo ang kahalagahan ng tamang paghawak ng pera, mas nagiging panatag ka sa bawat desisyon at mas ligtas ang kinabukasan mo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na matuto at umangat sa buhay sa simpleng paraan na kayang gawin ng kahit sino. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay magbubunga ng mas matatag at mas maayos na kinabukasan. Tandaan mo, ang tagumpay ay hindi nakukuha sa swerte, kundi sa disiplina, kaalaman at tamang galaw sa pera. Simulan mo ngayon at unti-unti mong makikita ang pagbabago sa iyong buhay, ang paglago ng ipon mo at ang paglapit sa buhay na iyong pinapangarap.